Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po tayo nasa English Aralin number 23 na. So malapit na po tayo makatapos sa determiners na kung saan ay laging kasama ng noun at makakatulong sa atin para makagawa tayo ng tinatawag na noun phrase. Pag ibig sabihin ng noun phrase, makagawa po tayo ng pinag-uusapan na binubuo ng dalawang salita o higit pa. Okay po, yun po ang kinagandaan, hindi lang laging isa. Kunyari, baby, di ba pwedeng pag-usapan yon, isang salita lang. Paano kung gusto mong ituro ng particular yung baby? Di ba pag gusto mong ituro yung baby ng particular na pamamaraan, gagamit ka ng salitang ang baby, di ba? Yung ang po, yung po yung determiner. At kung mapapansin nyo, pag ginamitan natin ng ang yung baby, ibig lang sabihin, alam din, sinasabi mo doon sa kausap mo na alam niya rin kung sino yung babying tinutukoy mo. So, yan po ang magandang tulong ng determiners. Mas nabibigyan po ng detalyadong pagkakakilanlan ang ating noun. Okay po? Kaya sana po ay samahan niyo po ako, tapusin natin ito para marami po kayong matutunan patungkol sa determiners at para gumaling kayo sa paggawa ng noun phrase. Okay po? Bali, ang pinag-aaralan na po natin ngayon ay dito na po tayo sa tinatawag na post-determiners. Bali, alamin po muna natin yung mga salitang nakagrupo o salitang nakakabilang sa post-determiners. At ito na nga po yon, yung unang-una, quantifiers, sumunod cardinal, numbers, at ito pa, general ordinals at partitives. Okay po? So, tatalakayin natin to lahat. Okay? So, dito po muna tayo sa quantifiers. Pag sinabi natin many, maraming. Ibig sabihin ng CN, ang kanyang pwedeng tukuyin ay countable noun. Pag much naman, maraming din. Pero ang pwede niya lang tukuyin ay uncountable noun, yung hindi pwedeng bilangin. Hindi kayang bilangin, katulad ng gatas, tubig, furniture, luggage, cheese, bread, at iba pa. Yung few naman, konti ang ibig sabihin, countable noun, little, konti, uncountable noun. Okay? Less, mas konti. Pwede sa uncountable noun, pwede sa countable noun. Okay po? Yung least ay pinakakonti. Pwede rin po yan sa uncountable noun o countable noun. Okay po? Tapos, kalimitan po ang least ay sinasamahan po ng the. Okay? Tapos yung more, mas marami. Pwede sa uncountable noun, countable noun. Yung most, karamihan. Uncountable noun, countable noun. Yung several, ilan. O kaya may ilan. Okay? So kung mapapansin nyo, itong quantifiers ay patungkol sa dami o bilang. Tapos itong cardinal numbers, alam nyo na to. Yung nagbibilang lang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang makabilyon. Pwede. Itong general ordinals naman, yan po ay hindi 1, 2, 3, kundi yan, first, second, third, last, next, previous, subsequent, at iba pa. Ito naman pong partitives yan, mga glass of, bottle of, o kaya jar of. Ipapaliwanag ko po yung mga yan. Ito. Dito na tayo sa next slide. Tutok muna tayo sa quantifiers. Okay? Okay, pag sinabi natin quantifiers, tagabigay ng dami o bilang sa hindi eksaktong paraan. Kunyari, maraming sasakyan. Many vehicles. Mga ganon. Much water. Hindi mo masabi yung eksakto. Di ba? Yan po ang quantifiers na patungkol sa post-determiners. Okay? So, kaya itong quantifiers na to, tandaan nyo po ito kasi pwede po natin itong gamiting post-determiners. Maya-maya lang malalaman nyo kung ano bang ibig sabihin ng post-determiners. Okay? Sumunod po, dito naman tayo, ang ibig sabihin ng cardinal, sumasagot po yan sa tanong na ilan. Okay? Kunwari, ilang mga tuta. Kunwari, 3 puppies. Ganon. Pag general ordinals naman, pang ilan. Kunyari, sa kalimitan sa race, di ba? Sasabihin mo pang ilan siya. Sasabihin mo, second runner-up. Mga ganon. Okay po? Dito naman sa partitives, yan, panukat na ginagamit para masabi ang nakuhang bahagi. Katulad niyan, kunwari, glass of water, bottle of milk, jar of jam, pwede po yon.
Okay? So, siya ay grupo ng mga salita, itong mga partitives. Ngayon po, ang post-determiners po kasi, yan po ay patungkol sa order of determiners. Di ba lagi kong tinuturo sa inyo, ang determiner ay laging may kasamang noun, katulad nito. Determiner plus noun, halimbawa, the book. Yung the o the, yan po ay determiners. Sinundan ng noun. Pero kung ang susundin nyo po ay yung order of determiners na binubuo ng predeterminers, central determiners, at post-determiners, kailangan po yung determiner natin may kasama pang isang determiner. Pwedeng yung determiner ay nasa unahan o sumunod sa kanya. Okay? Dito sa post-determiner, ang mangyayari po dito, siya po ay laging pumapangalawa sa central determiners. Kunwari, the 3 puppies. Okay? Tapos, kunyari, this next season. Pwede rin yun. So, kung mapapansin nyo, yung central determiners, determiner siya, tapos sinundan siya ng post-determiners. Okay? Ngayon, ibigay ko na sa inyo yung tamang posisyon ng post-determiners sa iba't ibang paraan. Okay? And guys, makikitandaan, pag iba po ang determiner sa predeterminer, sa central determiner, at post-determiner. Kasi po ang determiner, ang kasunod po agad ay noun. Samantala, itong mga determiner na ito, nangangailangan pa ng another determiner o dalawang determiner para ma-prove niya na siya ay kabilang sa order of determiner. Katulad nitong central determiner, dapat siya ay nasa gitna, o kaya siya ay pumapangalawa dito sa pre, o kaya siya ay nangunguna kung ang kaparehan niya ay post-determiner. Okay? Okay, dito na po tayo. Ito na po yung iba't ibang posisyon ng post-determiner. Pwedeng central determiner muna, tapos post-determiner. Tapos sumunod noun. Your 4 puppies. Yan. Ang iyong 4 na mga tuta. Sumunod, pwedeng post-determiner plus post-determiner. Pwede rin po yun. Pwede mag-co-occur yung dalawa. Okay? Tingnan nyo. Post-determiner plus post-determiner. Next to. Tingnan nyo ito. Pakita ko lang sa inyo, ha? Ayun, next. Tapos, hindi ko na ilagay yung to. Pero, nasa post-determiner rin po yung to. Parehas po silang nasa post-determiner. Okay? Next to o next 3. Para makita nyo lang. Ito yung 3. Palta natin. Asa na ba yung 3? Ayun, 3. O, gawin natin next 3 games. Pwede po yon. Tapos, pwede rin post-determiner plus noun. Yan po. Last week. Pero sinasabi ko nga po sa inyo, pag ganito po ang pattern na, determiner plus noun, para sa akin ha, tinuturing ko yan na determiner ang tawag. Hindi na post-determiner. Kasi hindi niya naman ano ba tawag dito? Hindi niya ma-prove na siya ay post-determiner. Kasi, di ba, pag sinabing post-determiner, dapat may kasama pang isang determiner. Di ba? O dalawa. So, kung mapapansin nyo, nag-iisang determiner lang siya, kasunod agad ay noun. Kaya para sa akin, determiner yan. Nilagay ko lang post-determiner dyan kasi pinag-uusapan nga natin ay position ng determiner. Na position ng post-determiner. Okay? Tapos po, ang post-determiner, pwede rin kasama yung dalawa. Yung predeterminer, central determiner. Tapos siya, tapos yung noun. All your previous games. Lahat ng iyong nakaraang mga laro. Yan po. Pwede rin po yung ganyang pattern. Okay? So, sana may kitandaan. Kasi napaka-importante po nitong pattern natin na ito. Alam nyo naman po yon. Para makagawa kayo ng tamang noun phrase. Ngayon, magbigay po ako ng halimbawa ng mga kasama sa cardinals. Katulad po nitong 5. Diba? Look at these 5 lions. Kung mapapansin nyo, yung these ay galing sa central determiners. Napag-aralan na po natin yan dito sa English Aralin number 22. Kaya sana panoorin nyo. Tingnan mo itong 5 mga leon. Yung itong, yun yung this. Yung 5, yan yung post-determiner. 5, tapos yung lions, mga leon. Tingnan mo itong 5 mga leon.
Tapos ito pa, he is my one true friend. Yung central, my, post one, adjective, pwede rin po. Pwede pong paggitnaan ng adjective. Pwede po yung adjective nasa gitna ng post at saka noun. Kaya ito, naglagay din ako ganitong halimbawa. Siya ay aking nag-iisang tunay na kaibigan. Okay? Yung tunay, yun yung true. Na kaibigan, yan yung kaibigan, yun yung friend. Nag-iisang one. Tapos yung central natin, my. Tapos dito naman tayo sa general ordinals, kung saan ang ginamit ko ay next. Tomorrow is my next game. Bukas ang aking sunod na laro. Yung ang, yan yung central. Kung mapapansin nyo, nakagawa po tayo ng noun phrase gamit yung ating tamang pagpuposisyon, di ba? At gamit yung pre and central. Kaya dapat alam nyo yung tatlo. At ibinibigay ko na sa inyo, di ba? Okay, dito naman tayo. Sumunod. Ito, hindi ko pa kasi naibibigay ito, kaya nilagay ko to. Itong certain. Certain. Okay? A certain person advised me to attend the seminar. May isang tao. Yung certain po kasi, may isang ang ibig sabihin. Okay? Kaya lagi kung papapansin nyo, laging may a nakasama. Yun yung isang. A certain, may isang tao na nagpayo sa akin na dumalo sa seminar. A certain person advised me to attend the seminar. Okay? Tapos yung sumunod ay itong other. Kasama rin po yung other sa post determiner na ang daming ibig sabihin ng other. Pag yung other natin walang da o di, bago itong salitang other, ito ang ibig sabihin. Your other friends want to go for a swim. Ang iyong ibang, yung ibang, yan yung other. Mga kaibigan, friends, ay gustong maglangoy. Yan. Pag yung other nyo naman, sinamahan nyo ng da na central determiner, naiiba ang meaning ng other. Nagiging ganito. Ang natitirang. Yan po. Ang natitirang, the other. The other visitors like to watch another movie. Ang natitirang mga bisita ay nagustuhang manood ng isa pang pelikula. Kung mapapansin nyo yung the others, pwedeng plural, yung noun. At pwede rin pong singular yung noun. The other visitor likes to watch another movie. Ang natitirang bisita, hindi mga bisita, ay nagustuhang manood ng isa pang pelikula. So, pwedeng plural o singular para sa the other. Okay? Pero pagdating sa other lang na walang da, dapat plural lang. Okay? Yung noun. So, dito naman tayo sa quantifiers, yung mga hindi ko pa masyadong naibibigay, katulad nitong most, karamihan. Ang ibig sabihin, he got the most awards. Nakuha niya ang karamihang mga gantimpala. Okay? Kung mapapansin nyo, pag quantifiers, hindi mo ibinibigay yung eksaktong dami o bilang ng noun natin, di ba? Karamihang, di ba? Alam mo lang na marami, pero hindi mo yung alam yung eksaktong bilang o dami. Take the less cheese. Kunin mo ang mas konting keso. So, kung mapapansin nyo, yung less ay mas konting. Tapos yung central natin, determiner da, ang. Okay? Sumunod, be careful with its several thorns. Itong its ay possessive, central determiner. Several ay post determiner, di ba? At ang ibig sabihin ng several naman sa Tagalog, ilang. May ilan o ilang. Mag-ingat ka sa ilang mga tinik niyan o nito. Yung its, pwedeng niyan o nito. Tapos number 4, I got the least points. Ako ay nakakuha nung pinakakonting puntos. Okay? Tapos pwede rin ito. You ordered the coffee with the least milk. So, gusto ko lang ipakita dito na yung least pwede sa countable noun o uncountable noun na milk. Okay? Umorder ka ng kape na may pinakakonting gatas. Okay? Okay, ito naman po party tips. Ito po ang mga party tips. Itong glass of, yung may hanggang of po. Jar of. Yan. Tapos bottle of. Tapos marami pa po yan. Okay, sa susunod ko na lang po ibibigay. So, ito po yung central determiners, yung my, the, o the, o tapos your. Yan po. My glass of milk is too gooey. Malapot. Masyadong malapot.
The jar of jam is empty. Sabi, ubos na raw. Tapos, your bottle of water is distilled. Yan. Okay po? So guys, kung mapapansin nyo, napaka-importante nitong ating pinag-aaralan. Sana practicein nyo at talagang pag natutunan nyo yan, alam nyo na makakatulong yan sa inyo para makagawa ng mahusay na noun phrase. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala sa channel na ito, lalong-lalo na po kila Sir Hat Papsi at kay Ma'am Helen Tambongat from Bicol. Maraming salamat po sa suporta. At sana nasa maigi kayong kalagayan. Ganun din po yung mga iba pang sumusubaybay sa ating channel. Good day po muli sa inyong lahat.